Sana lahat po ay nasa mabuting kalagayan. It's Tuesday, 25th of May, 2021. I'm Sister May and de la Cruz at ngayong araw po na ito, ihahatid namin sa inyo ang iba't ibang kwento na kapupulutan natin ng inspirasyon at dagdag kaalaman. Here we go! Paano nga ba magkaroon ng sariling fertilizer business? At ano ang hatid dito sa atin? Don't panic, it's organic! Kariri natin yan mamaya sa Career Mode. Para mapalago ito. Ngayon, sa buong Bicol ko pa dinidistribute. Mga pinaglumaang sako ng bigas? Ilabas ninyo yan. Dahil matututo tayong gumawa ng eco bag. Kung paano, abangan sa Do It Today! Don't worry about your stress dahil isang licensed teacher ang magtuturo sa atin on how to manage it well. Mamaya yan sa Your Wellness Today. Isang gawain ay maaaring magresulta sa stress dahil lalo pang nararagdagan ang iyong re-resolve. Nakaka-excite naman ng mga yan. Alam kong excited na rin kayong mapanood ang lahat ng mga iyan. Kaya huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang CFO Today. Samut-saring mga aktibidad sa Iglesia ni Cristo ay nilulunsad. Sa CFO Today, sa CFO Today, unang matutunghayan. Iba't ibang gawaing pangkabanalan, buong pamilya ay may matututuan. Sa CFO Today, sa CFO Today, unang matutunghayan. CFO Today, CFO, CFO, CFO Today, CFO, CFO, CFO Today. Napakasayang pagmasdan, kapisanan at pangasamahan. Mga kapatid sa buong mundo sa aktibidad ay ginagalingan. Punong-puno ng entertainment, sigurado ang kasayahan. Napakaraming matututuhan ng mga tips sa iba't ibang larangan. Sumabay na sa sports activities, matuto ng bagong recipe. Bumuo ng masayang kanta at mga iba't ibang arts. Mga kalamapang kalusugan, mga diskarte, pamamaraan. Estudyante, empleyado ka man, lahat tayo makikinabang. Magbabay tayo na sa kasiglahan, sumabay tayo sa panawagan. Manood sa CFO para always na updated ka. CFO, My livelihood, CFO, ang interest, CFO, my values and entertainment. CFO, My livelihood, CFO, ang interest, CFO, my values and entertainment. CFO, My livelihood, CFO, ang interest, my values and entertainment. My livelihood, ang interest, may values at entertainment. Ang gawain ay makikita, tagumpay sa bawat pagkakaisa. Sa CFO Today, sa CFO Today, dito sa CFO Today, my livelihood, ang interest, may values at entertainment. 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 CFO Today, 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 CFO Today.
Welcome back! Binabati ko po ang distrito ng Camanava, distrito ng Palayan City, Nueva Ecija, at mga kapatid po sa distrito ng Quezon East. Samantala, kilalanin natin ang isang kapatid na electronics graduate who turned out to be an organic fertilizer businessman. Paano nga ba niya ito kinareer? Alamin natin ang lahat ng iyan sa Career Mode. Electronic, organic. Magkatunog pero magkaiba. Pero para sa guest natin ngayon, related sila. I'm Ka-Harmony Adyao and welcome to Career Mode, kung saan mapapanood natin ang kwento ng kapatid na Arnel Bello, isang diakono mula sa distrito ng Irigas City, Camarines Sur. Kung kaya ni Ka-Arnel, kaya nyo rin gawin, kaya karirin mo na yan! Hello po, Ka-Harmony. Salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ko ang aming livelihood. Nagtapos po ako sa kursong vocational na electronics noong taong 1991. Pero ang business ko ngayon ay supplier ng iba't ibang uri ng organic fertilizer. Nagsisimula pa lamang ang aming negosyo, pero ginagamit ko po yung napag-aralan ko, kalakip ang pagpupursigi at matibay na pananampalataya para mapalago ito. Ngayon, sa buong Bicol ko pa dinidistribute. Halos 2 taon na po ang aming business. At medyo nahinto ngayong nagkaroon ng pandemic. Pero alam nyo po, mabait po talaga ang Ama sa mga lingkod niya. Hanggang ngayon ay nananatili pa ding matatag ang business namin. Isa po sa mga nakahiligan ng tao habang naka-quarantine ay ang pagtatanim sa kanilang tahanan. At syempre, kailangan ng halaman ng fertilizer. Ready naman po kami na makapag-provide. Dahil po sa business na ito, nabigyan ko po ng magandang buhay ang aking pamilya. Sila po yung naging motivation at inspiration ko po at natuturuan ko pa po sila ng kahalagahan ng pagpupursige at pagsampalataya sa mga plano ng Ama para sa mga anak niya. Dahil sa business, mas natutupad ko din po ang tungkulin ko bilang diakono at pangulong buklod sa aming lokal. Hawak ko po kasi ang oras ko. Hindi po nakakahadlang yung binigay sa akin ng Ama na success. Pagkos, lalo ko pa po siyang pinasasalamatan. Naging speaker din po ako sa mga livelihood seminar ng distrito, gaya ng natural organic, insecticide, and fertilizer making. Gustong gusto ko po na sinishare ang aking kaalaman na biniyaya sa akin ng Ama. Dahil alam ko pong marami din akong matutulungan. Kaya, hayaan nyo po na may maibahagi din po kami sa inyo ngayon. Isa sa mga kailangan mo kung gusto mo mag-business, kahit anong kurso pa ang natapos mo, ay dapat tingnan mo kung ano ang kailangan ng tao sa paligid. Maging sensitibo sa kanilang needs at gumawa ng business base sa kailangan nila. Pangalawa, gamitin mong mabuti ang mga resources na mayroon ka. Ka-Harmony, sobrang yaman kasi ng bansa natin sa natural resources at malawak ang agricultural areas. Pangatlo, isipin mo kung paano ka makakatulong. Marami din tayong mga magsasaka, lalo na dito sa Bicol, kaya ang fertilizer business ay nakakatulong para matugunan yung kailangan nila sa pagtatanim. At higit sa lahat, huwag pong kalimutan na manalangin. That's all at sana po ay sama-sama tayo sa pagtatagumpay. Kapatid, karirin mo na yan. This has been Career Mode. Maraming salamat po sa inyong panonood sa kwento ng ating kapatid na region-wide ang success ng business. I'm Ka-Harmony Adyao. See you again next time. Good afternoon and welcome to your news today. This Tuesday, May 25th, 2021, we will hear some tips that help us not just to be physically fit but also to be mentally healthy. In this time of pandemic, health should all the more not be taken for granted. Let us hear from Sister Floriel Glenn Hortelano on how our brethren in the district of Zamboanga del Sur are giving importance to their health and well-being. Hello, Sister Floriel. How are you? Hi, Sister Renzi. I'm well and good. Thank you, and thanks for having me here in CFO today.
It's great to see and have you here with us today, sister. We're excited to know what your district is currently onto. Can you share some details with us? Of course, Sister Enzi. As we all know, physical fitness leads to a better health and well-being, and it prevents various diseases too. But do you know that it is also shown to improve mood and ward off feelings of depression, anxiety, and stress? It is because it helps in the production of the happy hormones called serotonin. Indeed, health benefits of physical fitness activities are hard to ignore. That is why, despite their busy schedules on their day-to-day living and performing their holy obligations inside the church, our brethren in the local congregation of Polacan, Ecclesiastical District of Zamboanga del Sur, did not miss the chance to participate in a physical fitness activity. So we started our activity with stretching, and we hiked and jogged for a bit. And I think that this physical activity targeted our upper limbs, and overall this activity really helped us refresh our mind from the chaos and the stress that we have in this pandemic. And all throughout the activity, we made sure to follow the health and safety protocols. We wore our mask and we had social distancing all throughout the activity. This is a wonderful opportunity for me to have a break from the heavy workload at school. It is mind refreshing too. Although I'm really busy with my daily life and my duties inside the church, I still make time to improve my well-being. From Polacan, Zamboanga del Sur, I'm Sister Florial Glenn Hortelano for CFO Today. Thank you so much, Sister Floriel. And there you go, our dear viewers. For more activities of the Christian family organizations worldwide, please visit our official social media handles on Facebook, YouTube, Instagram, and Twitter. Once again, I am Sister Enzi Cuyo for Your News Today. Ever wonder how to be more creative using old rice sacks? Huwag mag-alala dahil tutulungan tayo ng distrito ng Mamburao para gawin yan. Ready your materials and let's do it today! Kamusta po kayo mga kapatid? Ako po ang kapatid na Randel Chudor Bool mula po dito sa distrito ng Mamburao dito sa Mindoro Occidental. Gagawa po tayo ng isang bag mula po sa gamit na sako. Tara, samahan ninyo po ako and let's do it today! Kasama ko po ang kapatid na Angelica Marfil, may tungkulin bilang mga awit, at tuturuan niya po tayo kung papaano gumawa ng sack bag. Sako ng bigas, sinulid, medida, ruler, gunting, panulat, at makina. Dahil kumpleto na ang ating mga gagamitin, simulan na natin ito. Narito po ang step-by-step process ng gagawin nating sack bag. Kailangan sukatin ng sako gamit ang medida. At lagyan ito ng marka gamit ang panulat ayon sa nais na sukat. Pagkatapos sukatin ay gugupitin na natin ito. Hello kids! Ate Pao here! Don't forget that when you're using sharp objects, let's make sure that we have our ates and kuyas with us. Do it today! Ang nagupit na labis ay maaaring sukatin at gupitin rin upang gawing strap ng sakto. At yan, malapit na po nating matapos ang sack bag.
Dahil isa sa mga problema ng mundo ngayon ay ang pagtatapon ng plastic na basura. Sa mga ganitong paraan, nakatutulong tayo na masolusyonan ito. Ayan, at tapos na po natin ang ating sack bag. Maraming salamat po kapatid na Angelica Marfil at tinuruan niyo po kami. Kayo rin po ng mga nanonood ngayon, maaari nyo rin po itong gawin. Hatid namin hindi lamang para lumikha ng mga bagay na kapaki-pakinabang, nais din naming maituro sa inyo kung paano makatutulong sa pangangalaga ng kalikasan. Ako po ang kapatid na Randel and we did it today. Nagbabalik po ang CFO Today. Health is wealth. Kaya here on this show, we'll take care of your wellness today. Isa sa mga pangkaraniwang epekto ng pandemya, partikular na sa mental health ng mga mag-aaral, ay ang stress. Ang mga pangunahing dahilan nito ay ang procrastination at poor time management. Paano nga ba natin may iwasan ng academic stress sa pamamagitan ng proper time management? For your wellness today, alamin natin ang tips mula kay kapatid na Melvin Esplana mula sa distrito ng Marinduque. Magandang araw mga kapatid. Ako nga po pala si kapatid na Melvin F. Esplana mula sa lokal na Makawayan, distrito ng Marinduque. Para po sa Your Wellness Today, ang ating pong baksa ay ang effective time management over academic stress. How can someone develop academic stress during trying times? Ayon sa mga eksperto, ang dahilan ng academic stress ay ang hindi inaasahang pangyayari at mga bagabag na nangyayari sa ating paligid. Isa na po dito ang pagbabago ng learning modality mula sa tradisyonal na face-to-face learning ay naging distance learning na kung saan ang paraan ng pag-aaral ay home learning na malayo sa dating nakasanayang setup ng pag-aaral. Dahil po rito, hindi nila nakasasalamuha ng personal ang mga guro at kapwa nila mag-aaral. What are the common experiences on having academic stress? Sa panig ng ibang mag-aaral, naging dahilan ng stress ang pagsasagot ng module dahil sa kakulangan ng mapagkukunan ng impormasyon, sanhi ng limitadong galaw at problema sa komunikasyon. Isa sa mga senyales na nakararanas ng academic stress ay ang procrastination na kung saan ay parating ipinagpapaliban ng isang mag-aaral ang pagsasagawa ng isang gawain. Ang hindi pagtapos kaagad sa isang gawain ay maaaring magresulta sa stress dahil lalo pang nararagdagan ang iyong re-resolbahin. How will you cope up or prevent academic stress? Isa sa mga senyales na nakararanas ng academic stress ay ang procrastination. May mga pamamaraan na inirekomenda upang mapaglabanan ang procrastination. Una nating gawin, dapat gawin agad ang isang gawain. Ikalawa, unahin ang mabibigat na gawain hanggat presko pa ang ating pag-iisip. Ikatlo, magkaroon ng tiwala sa sarili. Iwasan ang mga bagay na nakasisira sa iyong konsentrasyon. Ikalima, siguraduhin na nakatutugon sa deadline ng mga gawain. Ika-anim, gawing inspirasyon ang mga taong magaling sa time management, maaaring mga kaklase na hindi kakikitaan ng procrastination. Ano-ano ang mga pamamaraan upang magkaroon ng epektibong time management sa pag-aaral o anumang gawain? Una, usisain natin kung paano natin ginugugol ang ating oras. Ikalawa, makabubuti na bumuo ng talatakdaan ng mga gawain at siguraduhin na nasusunod ito. Gawing prioridad ang mahalagang gawain. Ikaapat, alamin ang magkakaugnay na gawain nang maging mabilis ang pagsasagawa nito. Ikalima, kung ang nagdudulot ng stress ay ang multitasking, makabubuting limitahan ito. Ika-anim, magkaroon ng time limit sa bawat gawain nang sa gayon maging produktibo ang pagsasagawa. At ikapito,
Matuto tayong magsabi ng hindi o learn to say no, lalo na kung ang iniaatang sa atin ay talagang napakahirap para sa atin. As a member of the Church of Christ, how will you overcome all the struggles in life and become steadfast with your faith? Ang pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo ay napakalaking bentahay at sadyang nakatutulong sa atin upang mapaglabanan natin ang mga bagabag sa ating buhay. Unang-una ay ang karapatan nating manalangin at lumapit sa Panginoon Diyos. Bilang tao na may limitasyon at kahinaan, makabubuti na idulog natin ang ating mga problema sa ating Panginoon. Bukod pa rito, may mga samahan sa loob ng Iglesia tulad ng Christian Brotherhood International o CBI na ang layunin ay mapatibay ang ugnayan at pananampalataya ng mga mag-aaral. Magagamit itong kasangkapan upang maudyukan ng samahang CBI ang mga mag-aaral na lalo magtiwala sa magagawa ng pananalangin sa Diyos upang mapagtagumpayan ang stress sa pag-aaral. Muli, ito po ang kapatid na Melvin F. Esplana. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga mag-aaral na maitaguyod ang kanilang pag-aaral para sa kanilang magandang kinabukasan, hindi pa rin nila naiiwasang makaranas ng academic stress. Kaya naman hindi masamang humingi ng tulong o payo sa mga professionals. Pero para sa atin na mga kaanib sa Iglesia Cristo, ang pinakamabisang paraan pa rin upang makalampas o makaiwas sa mga ito ay ang pananalangin, paghingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos at ang pagtitiwala sa kanyang magagawa. Ako po si kapatid na Mako May-chan at abangan ang mga susunod pang tips for your wellness dito lang sa CFO Today. Alright, sana po ay na-inspire kayo sa aming mga ibinahaging kwento ngayong araw na ito. At kahit kami po dito sa CFO Today ay laging na-inspire tuwing nababasa po namin ang inyong mga posts and comments. Kaya remember to share and post your favorite story from the episode using this hashtag CFO Today. Huwag po ninyong kalimutang i-follow ang mga official social media accounts ng Christian Family Organizations gaya ng nakikita sa ating screen. Tuloy-tuloy lamang po ang ating panunood sa programang ito dahil kayo po ang bida rito. Bukas, panibagong mga kwento na naman ang ihahatid namin sa inyo. Kita-kits uli po tayo bukas, same time, same place, here on INC TV. Muli, I'm Sister May and de la Cruz. Sama-sama po tayo to be inspired by Christian living here on CFO Today. Break! Break! Break time muna. Samahan na din natin ng entertainment yan. Dahil dito sa CFO Today, ito ang quick break of entertainment nyo tuwing hapon. This is The Break Entertainment. Ngayon ay talagang marami na ang nahihilig sa pagko-cover ng songs. Sino kaya ang madidiscover natin today? Alamin na natin kung sino siya. Here is the INC Song of the Day. So come here near me, with me. Let's take it easy. Count from 1 to 3. Open your eyes and you are with me. Trust me with me. You're not alone. I will be your friend. In this battle, you'll never be alone. Mula sa distrito ng Masbate, isang kapatid natin ang gumawa ng song cover ng kantang yan. Where are your wide smiles, the shine in your eyes, the soul, the sadness, make them fade away. I know it isn't easy, 'cause I feel it too. It's inside and you don't know what to do. So come here near me, with me. Let's take it easy. Count from 1 to 3. Open your
from 1, 2, 3. Ayun na, LSS tuloy ako, Ate Gladys eh. So yan, Ate Gladys, hello! From Distrito ng Masbate. Ate Gladys, kindly introduce yourself naman po para makilala rin po kayo ng mga manonood natin ngayon. Okay po, ako po ang kapatid na Gladys Belvin Surto mula po dito sa distrito ng Masbate. Ako po ay isang mang-aawit at isa din po akong ayon sa radio anchor at kasapi po ng District Multimedia. Ang galing naman ng Ate Gladys namin. Alam mo ate, medyo familiar ako dyan sa song na kinanta mo. Alam ko bagong-bago yan. Saan ba natin yan naririnig yung kanta na yan? Ayan po, narinig ko po yung kantang Never Be Alone sa Musiko Season 2 po. Paano po ba naka-inspire sa inyo, Ate Gladys, yung kantang yan? Ayan, unang-una po kasi, ang lyrics niya po kasi tungkol siya sa parang nagbibigay ka po ng pag-asa o ng liwanag sa taong nakakaranas ng kalungkutan, yung dumaranas po ng depression. Parang through the lyrics po ng kanta, habang kinakanta ko po siya, parang nagbibigay din po ako ng message sa kanila at nabibigyan ko po silang pag-asa na parang meron kayong kaibigan, meron kayong sasandalan, hindi kayo nag-iisa. Yun po yung nag-catch po talaga ng attention ko, ng interest ko po. Tama, Ate Gladys. Yan talaga yung isa sa magandang meaning ng kantang yan na napili mong i-cover. At syempre, hindi rin naman tayo magiging alone dahil lagi tayong sinasamahan at pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Itag mo na o i-mention ng mga kakilala mong kapatid na mahilig din gumawa ng song cover. Baka sila ng next namin ma-feature dito sa Breaktertainment. Bukas, isang live performance naman ang inyong aabangan. Again, I am Sister Chriselle Manday, giving you your quick entertainment break here on CFO Today. See you tomorrow! Bye-bye!